dito sa video na to. Wala sarap, wala bayad. Nandito tayo sa oldest Chinatown sa mundo. Welcome back to me dito sa Binondo, Manila. Pare, sa second channel natin, ilang beses tayo napag Binondo, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. Hindi ko na alam, pero gagawin natin isang ultimate Binondo food tour. Maghanap tayo ng mga kakaiba. Pare, Hopia Sisig. Ngayon ako nakita ng Hopia Sisig, Pops. Local, para akong bata ngayon na pumapapak ng miknik. At masasarap na Chinese food dito sa Binondo, Manila. Hinihintay natin. Oh my God, ang laki niya. Look how big that is. Tura! Okay, pare, isang magandang araw. Nandito nga tayo ulit sa Binondo. Alam mo, hindi ako pwede magsawa sa Binondo. It's a special place in my heart. Dito nagsimula unang episode natin, 2018, Chewy, walang kaalam-alam. At sa second channel natin, first episode natin dito sa Binondo. At panigurado marami pa tayong gagawing Binondo episodes dito sa Another Chewy Show. Speaking of Another Chewy Show, baka di ka na subscribe, mag-subscribe ka na sa Another Chewy Show. Anyway, yun nga, gagawin natin very short at very quick Binondo food tour. At huwag tayo paligoy-ligoy pa. Yung unang pupuntahan natin na feature ko na to 2018, naaamoy ko na dahil literal, nandito tayo sa Estero. So isang hilera to ng iba't ibang food court. Pumasok na tayo. Okay, para sa makikita mo, underground to. OG na to. Parang pag taga-Binondo ka o nagbibinondo ka first time mag-Binondo, ito yung isa sasuggest sa'yo. So old school to, underground, katabi niya yung Estero. At iba ang fast food dito. Tagal lang hindi nakakain dito at what a first start para sa ating Binondo food tour na kumain dito. Tara! Okay, Pops, ito yung ating menu dito sa LGA Fast Food. Ito yung kinainan ko rin dati. So, ayan, may soup, chicken, pork, beef, pero may yun ang hinahanap ko. Last time na-try ko yung fried frog legs. Gusto ko mag-try ng medyo masosi. Try natin tong fried frog legs with chili. Yun yung ordering ko. Tapos masarap din yung rice daw dito. Ayun, dito sa likod may mga seafood din tayo. Dito, vegetables, noodles, sizzlers. Alam mo, parang ang sarap din orderin itong stuffed squid. Yung legs na chili. Ano ba ibang bestseller niyo? Ito mga Szechuan prawn, buttered chicken, beef with broccoli. Beef with broccoli. Oyster cake. Oyster cake? Yung parang oyster pancake, parang ganun. Parang omelette. Sige, isa rin nun. Yun lang. Okay, so dito gagawin ang ating oyster omelette. Tama ba, kuya? Thank you. Okay, so ito yung ating chef. Naglagay ng mainit na mantika sa ating hot wok. Look at this. Okay, linagay ng ating batter. So may oyster na yan. May nakita akong toge. Ano yung kulay green, kuya? Ano yung kulay green? Kutchay. So may kutchay din to. So pinoform niya na parang scrambled egg. Pinaplate niya na parang pancake. Okay, minimix. Uy! Binaligtad na parang torta na siya. Okay, so nakita mo, nagiging golden brown na siya. Nagiging crispy brown na siya. Konti na lang. Uy, flip again. Another flip. Okay, sinala niya na yung oil, yung mantika, para less sinful. Another flip. So kumuha si kuya ng itlog. Naglagay siya. Uy, in-sprinkle niya sa ating oyster pancake. Okay, ito yung torta, mas nagmukha siyang torta. Na-tortified siya lalo. Another flip goes in. Yung palaka natin, luto na dun sa kabila. Nakikita ko. And then, luto na siya. Okay. Sige, kuya. Boom! Luto ng ating oyster pancake. Kuya, maraming salamat. Salamat kayo. So dito, ito yung ating fresh palaka. Ayan, so lalagyan ng batter. Dahil piprituhin yan. Lagyan ng cornstarch or flour. And then, boom! It goes sa fryer natin. Okay, piniprito na yung ating kokak. It goes in. Uy, meron pang pahabol. Anyway, so this time ginagawa nating sweet chili fried frogs.
So yung frogs natin na prito na yan, so dito ginagawa yung pinaka-flavoring. So naglagay na kung anong iba't ibang spices, MSG, asin, hindi ko pa alam. Naglagay ng toyo or chili, yun na yun. And then nilagay na yung ating palaka. Okay, ayan na. So ginigisa na siya, linuluto na sa hot fire wok natin. Oh, eto na pala. Ganun kabilis luto na yung ating fried frogs. Anong luto to, kuya? Chili po. Chili. Okay, pare, let's go sa ating unang food trip, the legendary Estero, the aroma of the spices and the high wok aroma. Ito na talaga yun. So may dalawang putahe tayo dito sa LGA Fast Food. Oyster, pancake, meron tayo ditong fried frog legs na linuto with chili. Punta muna tayo ng oyster pancake natin. Boom! Makikita mo dito. So itsura niya, parang torta eh, no? So nakailang kain na ako nito sa Taiwan, Hong Kong. At this looks nice. Sige, may mga scallions ako. Or kuchay ba to? Kuchay ba? If I'm not mistaken. Grabe, sobrang oily niya. Sige, kuha tayo dito. Tikman muna natin walang sauce. May oyster ba? Ayan, gusto ko may oyster. Yan, may oyster. You want this bite? Cheers! Oh, sarap. Ayan, sarap. Nalalasahan ko ang daming toge. Yung toge, yung kuchay din nandun. Actually, sobrang oily niya. And then yung oyster, yeah, may mga chunks ng oyster na madulas-dulas. At the same time, medyo salty din siya. Pero yung mantika talaga nagpapalasa. Kasi yung scrambled egg adds extra protein, adds extra flavor. Isa pa. Okay, masarap na. Kaiba. Sobrang Pinoy na Pinoy yung style niya. And this time, dito na sa sauce. Kuha tayo dito. Gusto ko yung may, ayun. Ayun, may talaba. Hinahanap ko yung talaba eh. Ito may talaba maliit. Ayun, dalawa. Lagyan natin ng extra sauce. Look at this bite. Cheers. Okay. It cuts the heaviness ng pagkamantika nung pinaka-oyster pancake natin. Yung sauce natin basically sweet, may konting sourness. Chili wala. Walang anghang. Masarap yun. Pero punta tayo dito sa fried frog legs natin. It's been a long time so wala nakain ako nito. Naalala ko talaga, 2018 Chewy Show. Isa to sa kinain ko dito sa Estero. Wala pa akong pangarap nun. Nagsisimula pa lang ako magkano laman ng wallet ko nun. Siguro 100 piso lang. Pero, eto na yun. So, makikita mo, basically fried frog siya na may onions. Para siyang may mga extra breading din. Sige, ano ba kukunin ko? So, medyo malaman. Sige, tikman natin itong legs. Cheers! Ang sarap ng luto. Sabi, yun na talaga yung catch pag kumakain ka ng palaka. Maninipis yung buto niya. Oh, wow. Hanghang nun. Purong-purong sili. Alam mo, basically, yung palaka, lasang manok lang din eh. Na mas manipis yung karne. Pero ang pinaka-highlight dito is the flavor nung pinakaluto. Pagkakain mo, dadapo agad sa'yo ang anghang eh. Ang anghang ng chili powder. And then the batter itself, makapal siya pero crispy. Mas-salt din siya, ma-pepper din siya. Tapos yung balat ng palaka, may konting fattiness siya. Mabuto lang talaga. Masarap. Alam mo, gusto ko tumingin ng ibang parte. Kung legs yung kanina, try natin tong... Ito try natin tong, hindi ko alam kung ano to. Pero sana malaman. Cheers. Oh, yun, malaman. Nakatawa, parang manok lang din talaga yun. Pero malinamnam talaga. To be honest, hindi yung palaka yung nagpapasarap eh. Yung luto rin talaga. Yung wok hei flavor nandun din. No, sarap. Sarap nung pagka-solid egg. Anyway, kasama ko ang aking calisthenic friend, Pau. Kamusta? Kamusta mga Paps? Yun, Paps! Nakatikim ka naman ng palaka. Hindi pa. O dahil sumama ka sa food trip, nandito ka na lang din. Tikman mo pare, cheers tayo. Kuha ka, ikaw bahala nung parte gusto mo. Uy, laki. Yan, malaki yan. Perfect. Ulo ng palaka yan, pre. Ah, ganun? Joke lang. Sige, cheers! Sa atin. Ito. Ang dami niyang buto ah. Mm-mm. Daming buto. Mabuto talaga. Siya, no? Okay. Gusto yung lasa niya? Malasa. Tama ka, Paps, ha? Yung klase ng pagkakaluto, talaga mapapansin mo. Isipin mo kung nilagay mo sa pork, kung nilagay mo sa manok. Parang pwede rin eh. Pwede rin. Nagkataon lang na palaka medyo ay unusual. Oo. Pero diba, kung karne ng baka yan, baboy, manok, normal na Chinese spice o Chinese flavor lang din eh. Pero sarap. Anyway, Paps, dito ba nagsisimula yung food trip natin sa Binondo? Si Pau, tsaka si Jeyo, ubusin ng lahat to. At mamaya magkukokak na kami. Proceed tayo next food trip dito sa Binondo.
Okay, pare, next food trip natin. Nandito tayo sa Eng Bitin, 100-year-old bakery. Ilang beses ko na ito natikman, ilang beses ko na napuntahan. Pero itong Eng Bitin, kilala sila para sa iba't ibang Chinese pasalubong, tikoy, hopia, jerkies, iba't ibang Chinese pasalubong, mahanap mo dito. Pero dito may small stall sila na nagbebenta ng iba't ibang Chinese merienda. May mga siopaw, may mga milk teas, may mga siopaw, may mga breads. Pero orderin natin dito is dalawang unique na hindi ko pa natitikman dito sa Eng Bitin. Meron tayo ditong kuchay tsaka order din natin yung honey roasted pork ube pao. Anyway, Paps, umorder na tayo. Ayan, so makikita mo dito, meron tayo dito iba't ibang klaseng ube pao na may bola-bola asado, pero yung honey roast yung pipiliin natin. Meron tayo itong choco pao, meron tayo itong iba't ibang, ano ba to? Tart! May ube tart tayo dito, tapos yung kuchay Chinese empanada. Yan yung pipiliin natin ngayon. Sige, wait lang. Order tayo. Ate, meron kayo ano, yung honey roasted? Yes. Isa, tapos isang kuchay Boom! Ito na yung ating food trip. Ito yung ating honey roasted ube pao. Honey pork roasted ube pao. So makikita mo, outer layer, definitely it looks ube. Pastel color, violet color. And then, sige, gawin natin, buklatin natin. Tignan natin kung ano yung laman niya. 3, 2, 1. Boom! Oh, nice! Oh, it's like a dark brown. Kala mo latik eh, no? It's like a dark brown, flaky roasted na pork. Okay. Sige, tikman natin. Cheers! Wow, oh, wow. That's a one mighty flavorful siopaw. Una sa lahat, manamis-namis. Para siyang asado na mas dehydrated. Para siyang caramel. Yung sauce niya, para siyang natuyong caramel. Yung honey flavor nandun, yung karne natin, malambot, na medyo flaky, na sobrang dense na rin. And then yung pao natin, or yung bun natin, hindi naman siya lasang ube, lasang normal na siopaw bun lang din, malambot, fluffy. Pero pinaka nagpapasarap is yung honey roast pork. Para siyang tocino basically. Ang linamnam nun, ang sarap. Para to asado siopaw na mas premium at mas pinalasa. Next natin ito yung kuchay Chinese empanada. Buklatin natin. Oh, nice. Okay. A lot of things going on. Carrots. Di ko naman anong tong parang starchy na sauce na to. And then yung kuchay nandyan din. And then, ito yung empanada natin na nakakapal. Tikman natin. Cheers! Nasaan kuchay? Manimis-namis, malapot-lapot. And then there's tofu. Yung kuchay nandun, yung parang leafy flavor. Carrots nandun, nagpapatamis. And then yung outer layer natin, yung pinaka-bread, ang kapal. Sobrang-sobrang kapal. Parang siyang may flaky, crunchy part outside. And then sobrang doughy and makapal siya sa pinaka-loob. Parang siyang makapal na croissant. Pero in terms of flavor, pare, masarap siya. Alam mo, nakailang beses na akong kain dito sa Eng Bitin. Ngayon ko lang tikman itong dalawang putahin na to. Anyway, Paps, marami pang food trip dito sa Binondo. Porsi tayo next food trip. Boom! Pare, actually tapos na tayo sa Eng Bitin, pero punta mismo tayo dito sa Eng Bitin store dahil may nakita ko nakapaskil doon, hopya, na merong sisig sa loob. Very interesting. Okay, pare, pasok na tayo. So, makikita mo dito, this is a Chinese merienda, Chinese pasalubong paradise. Sa akin yung cellphone, boom, makikita mo dito iba't ibang klaseng hopya. May hopya kombi ube langka, may hopya pastillas ube tayo dito, hopya salted duck egg, hopya kombi half-half, red munggo, buko pandan. Oh my God, ito na yung hinahanap ko. Hopya sisig. Pare, hopya sisig. Ngayon ako nakita ng hopya sisig, Pops. Tikman na rin natin. Uy, alam mo, never ko pa natikman to. Natikman mo na ba to? Choknat hopya. Natikman mo na to? Tikman na rin natin. Sige, tikman tayo ng dalawang kakaibang flavor. Hopya sisig at hopya choknat. Tara. Okay, heto na yung ating dalawang kakaibang hopya dito sa Eng Bitin. Kasama ko si Miss
Eng Bitin. Are you Miss Eng Bitin? Ako, nakakatakot pag sumagot yan. Sana hindi siya sumagot. Anyway, punta muna tayo dito. Punta muna tayo sa savory natin. Ito yung kakaibang hopya sisig. So, buklatin natin. Okay. Uy! Okay. Alam mo, sa lahat ng hopya ng Eng Bitin, medyo kakaiba itsura niya. Mas manipis siya. Para siyang hockey puck. And then, at the same time, alam mo, parang oily. Hindi mo importante itsura eh. Cheers! Okay. I mean, I get it. May sisig element siya. May sisig flavor. Porky, na parang may katamisan, na parang mayonnaise. Pero texture, hindi siya sisig. Yung texture niya parang giniling eh. Medyo dry siya na parang paste yun. Parang siyang dry paste. Tapos yung nagpapasisig sa kanya, siguro yan, yung may konting fatty texture, porky flavor. And then yung labas niya, hindi siya regular na hopya. Parang mas flaky siya, mas manipis, mas madali madurog. Bigyan pa natin isang chance. Okay, medyo sisig. Hawa nga pa, tikman mo. Sisig ba? Konti. Konti, no? Pero hindi purong-puro talaga. Hindi. Anyway, I mean, kung sisig fan ka, siguro makatitripan mo to. Though, naghanap ako ng extra sisig flavor. Anyway, punta tayo sa dessert natin. Ito yung chocolate hopya. Sobrang Pilipino nito. Sige, buklatin natin. Ito mukha talagang hopya. Sige. Uy, grabe. Dalawa yung pinaka-feeling niya. May light brown feeling sa labas. And the inner feeling niya, feel ko ito yung chocolate or ewan ko. Tikman natin. Cheers. Oh, wow. Oh, this tastes like childhood. Ito 100% chocolate, not chocolate. I mean, there's two kinds of chocolate. This one, ito yung chocolate, yung very peanutty, sweet, milky flavor. And then this one, parang siyang dark chocolate. And yung pinaka-outer layer, parang typical na Eng Bitin hopya lang din. Pero ito, to be honest, ito masarap. Anyway, kanina pa tayo sa Eng Bitin. Hanap tayo next food trip dito sa Binondo. Okay pare, so habang nilalakad, nakita ko tong Chuan Key. Matagal ko na tong na-vlog dati pa, ilang beses ko na nakainan. Mahaba pa rin yung pila, so hindi ko na siya kakainan dahil ilang beses na nga natin natikman yung mga pagkain dito. Pero maghahanap pa tayo ng mga hindi pa natin gano'n natitikman dito sa Binondo. Anyway, tura! Okay pare, tingnan mo to. Meron tayong old school TV dito. Hindi ko alam kung bakit may random na TV dito, pero baka gusto yung puntahan sa Binondo. Cool. Okay, pare, next food trip natin. Alam mo, bago lang to, 2024 lang ata to. Pero nagte-trending to sa internet. Nandito tayo sa Nina's Pancake. So, Taiwanese-style pancake siya. I've been to Taipei recently lang at minakain ng gatong style na parang crepe siya. Parang Taiwanese pancake na overloaded, stuffed inside ng kung ano ng ingredients. At ganun yung tema nila dito. So, makita mo sa menu nila, meron silang iba't ibang choices. May meat floss seasoned vegetable pancake, sausage churro pancake, may chicken steak pancake, turkey noodle pancake with cheese, at sobrang dami pang iba. Pero ang titikman natin dyan, alam mo, sige, tikim tayo ng dalaw. Meron tayo din nakitang egg burger. Ano ang egg burger? Hindi ko rin alam. Orderin natin yan, tapos order tayo ng isang turkey noodle pancake with cheese. Okay. At sabi niya, nice. So I think this is nice. Ate, maayong adlaw. Uy, biglang nag-ibang lengguwahe. Sa Chinatown tayo, nag-ano ko. Ate, isang ano po, yung A7 turkey noodles, tapos isang egg burger. So, tignan natin ito yung sauce. Ito si Guapa Ka, yung ate, ang gagawa. Parang guwapa. Ito ang gagawa ng ating overloaded Taiwanese pancake dito sa Nina's. Okay, so naglalagay siya ng gloves. Hindi nakaranig yan. Ate, mukhang malinis talaga kamay mo kasi doble yung gloves mo. Okay, naglagay ng mantika, kinalat sa ating mainit na griddle. Okay, nilagay ng ating batter, ang ating pancake batter sa ating mainit na griddle. And then, pinapabilog niya na parang isang art sa isang mape class. Okay, so parang floor wax lang din siya. Naglagay ng itlog. Yan, dual. Picture habang nagbibideo. Thank you, kuya. Ingat ka. Okay, and then, kinalat niya yung itlog sa ating crepe, sa ating manipis na crepe. And then, nilagyan ng sesame. Sesame seeds. Black sesame. Ano yan natin? Vinegar? Oil. Naglagay ng oil. And then, kumuha na ng ating flat spatula and minimake sure na hindi didikit ang ating pancake sa mainit na griddle.
Uy, kumuha ng malaking spatula naman. Okay, look at that. So, grabe, no? Ang nipis lang yun talaga. Binaliktad para yung kabila naman yung maluto. And then, hot sauce goes in. Kinakalat niya mabuti. And then, naglagay ng sibuyas. Naglagay ng cheddar or cheese. Generous amount of cheese. Naglagay ng cabbage, tama? Cabbage. Wonton crackers goes in. Dinurog siya. And then, hindi ko alam kung ano to. Uy, eto na yung noodles natin. Samyang. Naglagay ng samyang noodles. And then, ano to ate? Mayonnaise goes in. Generous amount of mayonnaise. And then, another layer of hot sauce. Ito yung pinaka-tricky na part, yung pag-fold. Dahil very delicate siya. So, pinafold siya ng 1, 2, 3, and then 4. Oh my God, ang laki niya. Look how big that is. Oh, ini-slice siya para mas madali kainin. Slice into half. Look at that beautiful layer. And then it goes to the paper bag. Another one goes in. And then, of course, it goes to the plastic. Thank you, kaayo. Sheshe ni. Uy, meron pa pala ano yan? Bakit egg burger? Literal may egg siya. So ito pa yung isang additional ko. Ano yung isa? Egg burger din. With cheese. Okay, ito yung egg burger natin. So luto na siya, iniinit lang. And then it goes in. Ito yung egg burger natin. So yan, sobrang daming vloggers na rin nakapunta dito. Nandito si paring Jzar. First bite, thank you Lord. Nandito rin si Madam Lane. Nakasama na rin natin siya. Kumain na rin sila dito. At nandito rin si Procedes German Katanders. I-follow nyo si Mami kung nasaan man siya ngayon. Pero na-feature na siya. Okay, so ito na yung ating dalawang pancake. Actually, simulan natin sa ating egg burger. Nakakita ka na ba ng egg burger? Di pa ako nakita ng egg burger. So makikita mo, ang laki, no? Grabe. So mukha talaga siyang egg burger. Pero tignan natin if may egg sa loob. Okay, uy. May egg siya. Nasaan yung cheese? Ayun, cheese to, no? So may cheese nga siya sa loob. Ang kapal nung ano, no? Yung pinaka-cake. So parang hard-boiled egg pala yung loob niya. Sige, tikman natin. Cheers! Sobrang straightforward niya. Egg na egg lang. And then yung, ito parang mamon eh. Para siyang mamon, sobrang kapal niya. It's so dense, ang bigat. Actually, to be honest, kind of on the bland side. Wala ganong lasa, wala ganong alat, wala ganong pepper. Itlog lang talaga. Tapos tinapay. Yun na yun. Yung cheese, parang walang cheese. Feel ko yung isa yung may cheese. Actually, may isa daw dito may cheese. Pero hindi ko alam kung ito ba yun. Tignan natin if may cheese to. May cheese nga ba to? O yun na yun. Ay, ito may giniling. Uy, ba't ganon? Yung isang egg lang, ito may giniling. Sige, tikman natin to. Cheers! I mean, ito, preferably, mas okay siya. Meron siyang mga minced pork na may spices kahit pa paano. Pero grabe. I mean, to be honest, sobrang plain niya. Pero mabubusog ka sa 50 pesos. Sobrang laki na rin. Pero nandito ko para sa ating giant Taiwanese pancake o Chinese pancake. So, dalawa to, pero iisa lang yan. Hinap niya para mas madali kainin. So, 200 pesos to. Bigat. Isa pa lang to. Grabe. Isa pa lang to. Look at this. Pakita ko sa inyo. Grabe ang init. Look how big that is. Grabe ang init. Ang init. Sobrang init. So, there's a lot of layers. Yakisoba, wonton crisp, may cabbage tayo dito. Yung itlog nandyan din, tapos yung mga sauces na iba-iba. And then we have this layer ng ating pinaka-crepe or pancake. Good luck sa bibig ko. Ang init nito, pero bahala na. Cheers! Okay, ito malasa. It's definitely flavorful. A lot of things going on, a lot of textures. Yung crepe natin, texture niya parang parata. Parang manipis na bread na medyo chewy at sobrang oily. Nakakatulong rin yung sesame seeds. Nakakatulong din yung lasa ng itlog. And then once you go in, there's a lot of crunchiness. Crunch galing sa cabbage. Crunch galing sa wonton crisp. And then of course, the carbs, yung spicy samyang noodles na nandun na medyo may katamisan. The mayonnaise nandun. And then yung parang chili sauce nila may katamisan din at wala ganong anghang. Alam mo, isa pa. Cheers! This time, nakain ko yung cheese. Oh, mas masarap yun. Alam mo, may mga pagkain na pag pinipilahan, sabi nila ma-hype daw. Ito, I mean, i-live the hype. I-live up niya sa ano ba, pare?
sabi ni Jeyo na grammar Nazi, it lives up to the hype. I mean, punong-puno, siksik pare, siksik na siksik. 200 pesos, ito na eh. Parang feel mo itong buong to, 200 pesos na sobrang laki eh. Pero panalo rin yung ano, panalo yung flavoring nila. Panalo yung combination. Ito yung nakakatuwa sa Binondo. It's the oldest Chinatown sa buong mundo. Ang dami ng mga restaurants dito na nakatayo for 50 years, 40 years, even 100-year-old restaurants. Pero katulad nito, dahil sa modernong panahon, may marami mga establishments na nagsisibukasan. May mga bagong pagkain na pwede kang itry. Lalo na ngayon, isa food haven na dito sa Binondo. Anyway, may isa pa tayo dito. Di ko alam, bigla na lang binigyan. Ang init. Ito yung A4, sausage with chicken. Grabe ang init. So makikita mo, halos ganun din. May lettuce siya. Okay, may sausage nga siya. Yung chicken hindi ko mahanap. Ayun. May chicken, tsaka sausage. Tingnan natin. Cheers! Basically, same flavor palette. This one, iba lang yung protein niya. Iba yung karne. You have the processed meat, the sausage. Yung chicken, medyo hinahanap ko pa. Ito pa nga. Yung sausage niya parang ano, parang chorizo. May try ko hanapin yung manok. Pero yung sausage nila sa ako na agad. Anyway, same yung laki, same yung flavor profile niya, yung bala yung karne. Pero pare I mean, nakita ko yung social media to, na mahaba yung pila. Okay siya, I mean, di lang sa hype. Sulit na rin pera mo, malaki, siksik, malasa. Parang yung nakain ko rin sa Taiwan. Anyway, di pa natapos yung food dance Binondo. Proceed tayo next food trip. Okay, so makita mo dito iba't ibang laman loob. Meron tayo ditong baga, may chicken feet, meron dito atay, puso, dito, di ko alam kung tenga ba ito o balat, may dila tayo dito. And then, meron tayo ditong gigantic tumbong, gigantic isaw, may isaw din doon, dito may tuwalya. At yun ay di ko alam, pero lahat to ay pwede mong halu-haluin at maging ganto ang pinaka-finished product niya. May gulay pa? Pwede ka mamili. Pwede mo lalagay. Anyway, Paps, umorder na tayo. Okay. Pare, ito na yung ating halo. Natikimin tayo dito. Iba't ibang Chinese marinated organs. Baboy ba to? Baboy. Baboy. So, ito, puso ba to? Puso goes in. So, may intestine na rin tayo dito. May tumbong. Okay, lahat. Lahat ng laman loob. Okay, ito na yun. Wala sarap, wala bayad. Okay yan. So, sinachap ang ating tenga ata to. And then, ang gagawin dito is i-scoop gamit ang plastic galon na to. And then, idediretso dito sa sabaw. Papakuluan niya ng ilang minuto. Electric stove goes in. And then, dito gagawin yung pangkilaw. Sibuyas, naghiwa ng maliliit na gayad ng sibuyas. Anghang ba? Anghang. Sobrang anghang. sabay ano, no? Sobrang anghang? Yeah, no problem. And then, Maraming king-king ba? ayan, oo, king-king. Maraming sili, sobrang anghang. Ilalagay dito sa ating mixer bowl. After nyan, lalagyan ng crushed garlic. Lalagyan ng patis. Sesame oil? Ha? Sesame oil. Ito, oyster sauce? Ano yun? Oyster sauce. Oyster sauce. Toyo, black vinegar. Ito, ano yun? Ito ng favorite part is hahanguin, it goes in. Hahalu-haluin, kaya nga siya tinawag na halo. And then, kumuha na ng Tupperware. And then, ito na yun. Hindi ko nakunan. So, Pops, ito yung ating pinaka-halo. Kainin na natin to sa labas. Okay, pare. Ito na yung ating halo. Natikman ko na to, pero wala akong bala kainin to actually. Pero sabi sa ni Jeyo, Pops, uy, Chewy, tikman natin ulit yun. Ang sarap nun. Sigit sa lahat, may aircon sa loob. Kaya inisip ko, sige, doon na lang din tayo dahil masarap naman talaga to. Actually, hindi to mainstream. Ilan-ilan lang din nakakalam ng halo. Na-feature natin to 2023. Pero parang na-vlog na rin sila ng ibang vloggers afternoon. So, nandito tayo sa One and Eatery o tinatawag na halo dahil halo-halong laman loob to ng baboy. Nasa tapat lang sila ng David's Tea House dito sa Thomas Mapua Street. Let's dig in. Boom! Makikita mo, may sibuyas, meron tayong cilantro, labuyo, iba't ibang laman loob, atay, tenga, dila, isaw. Sige, hindi ko alam kung anong unang titirahin. Kuha tayo ng tumbong, sibuyas, tas konting cilantro. Kumutsang hirap. Yan. Cheers! Ang sarap talaga. Para siyang
Ay, okay lang, sir. Okay lang. Mas maganda ilaw eh. Mas maganda ilaw. Okay lang. O, di ba? Nagsisisi ako. Ba't yun sa loob? Aircon nga doon. Anyway, mas maganda ilaw dito. Pero alam mo, asadong-asada lang din talaga eh. Para siyang adobo style. Manamis-namis, mabawang. And then, the garlic, the fresh garlic, it gives an extra aroma. Extra spiciness galing doon sa chili. Extra sweetness galing sa sibuyas. And yung tumbong natin, wala ganong anggo. Sige, tikim na tayo ng part na to. Hindi ko alam anong part to. Yan. Oh, ang ganda ng kagat na to. Oh, this time, marami akong texture na naramdaman. It's like a cartilagey texture. Sobrang lambot. Parang tengay na kain ko. Mataba-taba. Yan ang sarap lang. Alam mo, imagine ko eh. Ang sarap itong pulutan with an ice-cold beer, ice-cold Tanduay Ice, or Jack Coke Zero. Ang sarap nun. Tama ba, Pao? Tama. Tama. Okay, tikim tayo ng last. Tikim tayo ng last. Hindi ko alam kung anong masarap tikman. Ah, ito. Ano ba to? Ito yung isaw ata. Tapos ko sibuyas. Ayun. Ay, itong masarap na kagat. Tapos labuyo. Labuyo, please. Yun, labuyo. Ito, masarap na kagat. Alam mo yung taste buds ko, tuwang-tuwa ngayon. Pero yung uric acid ko, panigurado, hindi. Naglalabanan sila. Pero minsan-minsan lang naman. Cheers! Hot ba? Kulang na lang, malamig na soft drinks. Anyway, Pops. Anyway, ang hang. Anyway, punta na kami Binondo. It's a must try. Huwag yung palagpasin. Pwedeng dine-in. Pwedeng take out, pangkulutan nyo mamayang gabi. One non-eatery, one of my favorite Binondo food spots dito sa Binondo. Anyway pare, ubusin na namin to. Si Pao at si Gio, ubusin na to. At pagising nila bukas, meron na silang gout. Tama ba, Pao? Tama. Gout-friendly talaga itong pagkain na to. Anyway, Pops, speaking of gout-friendly, hindi yung susunod na kakain natin hindi gout-friendly. Pero paborito ko itong kainan dito sa Binondo. Panigurado yung mga nakapanood ng Binondo episodes natin, alam itong kakainan natin. May hula na ba kayo? May hula ka na ba? Sige, punta na tayo. Tara! Okay, ngayon kumakain na si Pao at si Gio. Gio, are you ready for your gout? Wala akong gout. Pao, are you ready for your gout? The goat. The gout. The goat. Yan no, yan ang sinasabi ko. Bigyan mo ng isang masarap na kagat, Gio. Yan, yung malaking yan. Yan, yung malaki yan. Welcome to Gout! Okay, pare, next food spot natin. Sabi ko, diretso na tayo ng last food spot. Pero may nakita ko ditong kailangan kong tikman. Pumakaw na aking atensyon. Meron tayo itong fried dough or youtiao na tinatawag. So dito makikita mo, dito minamasa yung ating youtiao into elongated fried dough. Ah, lalagay mo na kuya. And then, boom, ilalagay sa ating jacuzzi of hot oil. Nagsiswimming ang ating fried dough o youtiao. Look at this. So, ilang piraso yan. And then, look. Ang bilis lang nun, nag-pop na siya agad into an airy, fluffy fried dough na mukha silang nagsiswimming sa jacuzzi ng mantika. At after nyan, few minutes hanggang maging golden brown siya, hanggang maging ganito ang kulay niya. And kita may gamit niya, malaking chopstick. Okay, it goes in. After maluto, ilalagay dito sa ating straining basket para ma-strain ng ibang-ibang oil at wala ganong mantika. So dito yung ating sweet milk powder kung saan ilalagay yung ating youtiao. Ayan, so kumuha si kuya ng 2 pirasong youtiao fried dough. Ang dami. And then it goes in sa ating sweet milk powder. Pare, maniwala ka, generous amount as in, bawal kang may makitang brown. And then nilagay dito another layer of milk powder and then ginugupit-gupit into bite-sized pieces. Another layer goes in. Oh, nagdagan pa. Bawal siyang hindi madamot, pare. Bawal siyang madamot. And ilalagay sa paper bag. And then, boom, heto na. Kuya, bigyan mo na isang smile dyan. Yawn! Okay, Pops, bago tayo mag-proceed sa last food spot natin, nakita ko lang tong youtiao shop na nagbenta ng iba't ibang Chinese merienda. Ang youtiao, fried dough siya. Ginagamit siya sa China. Sa Vietnam, ginagamit pang toppings ng lugaw or congee. Kahit sa Taiwan, ginagamit din to. Pero dito, ginawa nilang dessert, nilagyan nilang milky powder. Kuha tayo. Grabe, oh, babad na babad. Okay, good luck sa diabetes natin. Cheers! Sarap. Masarap siya. Una sa lahat, yung bread, yung texture. Just very airy, crispy, fluffy, and chewy. And then para akong bata ngayon na pumapapak ng miknik or yung sweet milk powder nung kabataan natin sa sari-sari store. Parang ganun, binalutan siya. Hindi siya madamot. As in, balot na balot siya. Malutong eh.
Kaya masarap. It goes well. Parang yung init ng mantika na naka dito sa youtiao o yung fried dough, dumikit na yung pinaka-milk powder natin. Wala. Tsaka ano, mabigat. Marami na rin siyang laman. Well, in fairness ha, ilang beses ako nagbinondong yung walang tikman to dito. Okay, para legit na to. Punta tayo ng last food spot natin. Tara! Thank you. Kasama rin kayo. Hello! Thank you. Thank you. Ingat bro. Enjoy, enjoy. Uy, okay. Pops, nandito sa last food spot natin dito sa Binondo. My favorite carinderia or eatery or Chinese restaurant dito sa Binondo. Welcome to Four Seasons. Authentic Chinese style. Turo makikita mo. Pagdapo mo pa lang ng kanilang pagdating mo pa lang ng kanilang restaurant, ito bubungad sa'yo iba't ibang klase ng Chinese ulam. Very colorful, very vibrant. So meron tayong steamed chicken, oyster tausi, may tayong cucumber. Masarap to, naalala ko to. May mga noodles tayo dito, may mga fish tayo dito, sweet and sour, may meatballs tayo, may kikiam. Dito naman, meron tayo ditong patatim, dugo. Ito parang scrambled egg, may chop suey tayo dito. Meron pa tayo mga iba't ibang special ulam, may isda. Tapos dito kilala rin sila para sa iba't ibang noodles nila. So makikita mo dito, dumpling noodles, maki, mixed noodles, lomi, miswa. Ito, iba't ibang klase ng Chinese noodles or mami. At syempre, hindi to authentic Chinese restaurant kung lang mga Chinese herbal soup. May kimchi tayo, turtle soup, black native chicken na orderin natin yan. May steamed dumplings din tayo dito, tsaka soup number 5, of course. Tapos dito, meron tayo dito. Ito yung noodle making section natin. Anyway, di ko alam kung ano orderin ko. Marami na natikman dito, pero gusto mag-try, hindi ko man natitikman dito sa Four Seasons. Tara! Okay, si ate ang bahala sa ating lahat. So ito ate, ano tong ulam na to? Lapu-lapu po. Ah, bangus. Anong bangus yan? Tausi. Bangusin tausi. Yun mo. Sarap. Uy, may extra laman pa. Okay, so patatim. Uy, isang malaking patatim. Mukhang masarap to. Hindi ko pa natitikman din to. And then, oyster tausi. Sarap. Ito, bamboo shoots. Anong tawag yan dito? Labong. Bamboo shoots. Labong. Steamed chicken. Okay, nice. Classic lang, oh. Ito yung sinasabi ko, Paps. Dito, turo-turo style. Like, sa Hong Kong nakita ko nito. Sa Taiwan nakakain ako. Sa Macau, nakatikim din ako ng ganito. At ito talaga authentic Chinese food. Pumunta kang Binondo. Gusto mo ng mga lokal kumakain. Walang nagtatagalog. This is it. Four Seasons is it, pare. Anyway, sa other side, nandun gagawin yung ating mami. Nandito ating noodle master. Kuya, magandang araw. Ni hao. Chinese only, ha? Chinese only. Ay, ba? Di ba? Ako rin eh. Wali, pantay tayo. And then, kuya, gagawin mo ang ating wonton? Okay, let's go. So, meron tayo dito. Ay, mamaya pa ba? Sorry. Sorry. Ano oras? Mamaya pa? Papakuluin mo pa? Sige. Ay, sige. Tawagin mo na lang ako. It's a prank. After 5 minutes, balik kami dito. Okay, so ito na yung noodles natin. So, binablanch ng ating noodles. And then after that, it goes in sa bowl natin. Next, ano to kuya? Oil. And then, halu-haluin yun, okay? Okay, fried onions goes in. Onion chives goes in. Spring onions. And then dito na, ang ating wonton. Ating pechay. Sama ko yun. Oo. At ito ang ating parang kasaro na beef at yung sauce na masarap. And then of course the stock. Kailangan mo sa bawang yan. Binuhos na ni Kuya, dahan-dahan. And eto na yun. Beef wonton, mami. Salamat, Kuya. Okay, pare, ito na iba't ibang putahe natin sa Four Seasons. Alam mo, Paps, marahil mga 20 putahe yung meron sila. Pero umorder lang ng ilan. Iba dito natikman ko, karamihan hindi. Alam mo, simulan ko sa kanilang lumpiang sariwa. Look at this. Actually, parang tikman ko na to way back pa. Sige, bukulatin natin. Okay, all of that. Veggies, pare. Yung peanuts din nandun. And then, lagyan natin ng lumpia sauce. Okay. Cheers. Very classic. Straightforward Chinese lumpiang sariwa. All of the crunch of the veggies, carrots,
May cilantro din siya. That sweet peanuts. Ang daming texture, ang daming crunch. And then yung sweet sticky sauce niya, yung nagpapalasa dun sa pinakalumpia wrapper or pinakalumpia natin. Ang bango lang din sa bibig. Next natin itong oyster in tausi. Kuha tayo. Wow, ang lasa niya. Oh, that's amazing. Sobrang fresh, sobrang bouncy ng oyster natin. And then the sweetness galing sa onions natin. It's a thick, savory, starchy, na may konting katamisan na sauce. Ang sarap. Oh, nice. Parang adobo lang din. And then tausi, lasang-lasa mo. Yung parang beans. Next natin, itong bamboo shoots, na parang may sauce din. Ay, kakaiba. Akala ko parang adobo, pero parang hindi. Parang siya ma-pepper, na ma-ginger na konti. And then texture ng bamboo natin, may konting lambot, konting nguya. Malasa siya, parang ka na kumakain ng karne. Next, try natin tong bangus in tausi. First time ko itong titikman. Oh, look at this. Grabe, mukhang masarap. Sige, kuha ako dito. Lagyan natin ng sauce. Alam mo, samahan ko na ito. Hindi ko alam kung ano to, cucumber ata to. Samahan ko na rin. Cheers! Oh, that's the bomb. Sarap. Parang siyang adobong premium. And then that cucumber. Parang siyang pickled, pero hindi maasim. More on sweetness. Sobrang juicy niya. And then yung bangus natin, babad na babad ng tausi sauce. Parang siyang matoyo, na parang adobo lang din, pero mas malinamnam. And then karne natin, of course, malambot. Bangus is bangus. May konting fattiness din siya. Oh, panalo. Anyway, let's have our special guest again. Pao. Si Coach Pao nandito. Masama, Pops. Eh dito naman, dahil yung mga main meals na, alam ko natatakam ka eh. Oo. Sama na kita. Salamat naman. Oo. Sige, pare. Tikman natin dito. Meron ka dyan sa kanan. May steamed chicken. Steamed chicken. Sige, Pops, kuha ka. Ako kuha ng legs. Itong part na to. So makikita mo may fried garlic din siya. So steamed chicken is steamed chicken. Tignan natin kung anong lasa nito. Cheers, Pao. Parang Hayanese. Pwede. Yung purong-purong lasa ng manok eh, no? Yung taba na lalasahan mo. Parang yung mantika yan lumabas eh. Parang ganun. Manok na manok. Sobrang lambot, sobrang juicy. Tsaka parang may onion flavor siya, ano ba? With spring onions. Oh, parang spring onions. Lasang-lasa. Ay, may sauce siya. Okay, kaya pala. Ang dagdag Sige, yan. i-dip na rin natin. Kuha ko dito. Dip natin. Okay, parang black vinegar. Sarap nito. Parang sarap sa white rice. Mas na-elevate yung lasa niya. Nalagyan Tama. natin yung sauce niya. Next natin, Pao. Gusto kong tirahin to. Beef wonton. Sige, sabaw muna tayo. Tara. Tikman natin sabaw mo. Kapal, lagyan ko na ng chili oil yan. Grabe, Pops. Yan yung anghang. Hindi natin halo eh. Pero sarap. Oh, ang linis, manipis, malinis, walang arte. Hindi yung chili. Yun talaga yun. Pero sige, dig in tayo. Wala nang arte-arte, Paps, ha? Wala. Isang ano na tayo. Okay, let's dig in. Ako kuha ko ng konting beef, konting noodles. Ay, grabe. Ah, look at this. Grabe, ah. Grabe, mukhang masarap. Perfect bite yan, Pops. Bahala. Ayaw maputol yung pao ba? Kailangan mong kainin lahat yan. Kailangan Pag mo ganun, kainin lahat sign yun. yun. Sige, Paps, kuha ka na rin. Kuha ako ng beef, pare. Oh, High sige. protein tayo ngayon eh. Noodles ka rin. Kailangan may Noodles noodles yun, ka rin. ah. Isa ba? Kuha natin yung noodles. Haba, oh. Walang putol yan, ha? Okay. I mean, nice. I mean, the texture of the noodles, classic lang din. May konting nguyaka, malambot, and then lahat ng sauce babad na babad. And then actually, yung parang beef niya, may asado flavor din siya. So kumalat na rin sa noodles. Yung beef niya, Pops, ah. Ibang level, ah. Anong level yan? Mga level 5. Level 5. Ganun yung level niya. Next natin, ito yung ating pata team. Grabe, oh. Maalog-alog pa siya. Ito naman, Pops. Kailangan mo ng kata press. Yun, naka-ready na ba? Naka-ready ka na? ba? Naka-ready na ba yan? Naka-ready na yan. Sige, kuha ko dito. Uy, ang lambot. Grabe, ang lambot, oh.
Oh, nice. Dahil dyan, sa'yo to. Uy, grabe. Syempre. Nice assist. Nice Pare, assist. yan ang mga assist. Pare. Sige, ako dito ako sa may bandang karne. Grabe ha. Goods yan. Sa akin yung karne, sa'yo yung taba tsaka Sa akin balat. yung balat. Cheers! Parang gusto mo Grabe. magkanin, no? Pangkanin talaga. Pangkanin talaga. Ilang extra rice kaya to, Oo, no? mga dalawa, tatlo. Dalawa, Kapal tatlo, yung minimum. sauce niya, no? Mas starch, matamis, mas star anise. And yung karne, lambot eh. Kumusta yung sa'yo? Kasi sa akin karne malambot eh, yung balat. Kumusta? Sobrang lambot. Oh, At saka lambot. hindi siya, yung rubbery, hindi siya ganun. Kaya masarap. siya. Madali rin nguyain. Oo, at hindi ka mauumay, Paps. Parang yung sa iba kasi, di ba? Ang totoo. Nice. Okay, last food natin. Ito yung black native soup. Pao, nakatikim ka na ba nito? Hindi pa, Paps. Hindi pa. So ito, Hindi pa. papatikim ko sa'yo. So gawin natin, kuha konting sabaw. Tikman natin sabaw muna. Sabaw muna tayo. Tikman natin sabaw muna. Okay. Cheers. Kamusta? Ikaw muna. Opinion mo. Para siyang, kung i-compare ko siya mga Paps, para siyang Paris Retiro. Parang may pagka-ganon, ha? First time ko kasi matikman to. Okay, somehow, I mean, ako to be honest, ang unang malalasan ko yung mga Chinese herbs talaga. Matapang na parang lasang gamot. Parang lahat ng mga binanggit nating sakit ngayong araw, gagaling. Tanggal. Lahat. Gout, Kaya pala. rayuma, Kaya pala. sipon, Lahat. lahat sakit sa puso. Naku. Yun lang yung hindi niya kayang gamutin. Ayun lang ba? Pero lahat ng ibang sakit kaya niyang gamutin. Pero Oo. Paps, ha? Pero I mean, flavor-wise, yung chicken stock lasang-lasa mo, yung iba't ibang herbs, mga Chinese herbs, parang lasang gamot din talaga. Pero nagigets ko it's somehow comforting. Parang ganun. Pero ang pinaka-take mo dyan, bukod sa sabaw, syempre ano ba? Ayun, no? Yun yung karne. Sige, ako kuha ko dito ng legs lang. Native chicken ata gamit nila. Sige pa, Kaya kung pala. gusto mong kumuha, ako ito lang. So makikita mo, black yan, hindi yan dahil sa sabaw. Black talaga yung manok. Yun yung gamit nilang manok. Sige, kung gusto mo kunin yung sabaw. Black talaga yung gamit nilang manok. Sige, cute ng kuha mo. Sige, tingnan natin. Wala siya naman ako. Same lang. Sabi nila iba daw yung texture nito eh. Actually, para sa akin mas fatty ng konti. Pero ito yung lasa na, alam mo yung, how do you describe? Very simple yung lasa niya eh. Not too overpowering, pero somehow, it gives you comfort. Parang gano'n. Nasabi ko nga, itong 4 seasons, ilang beses ko na itong nakainan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hindi ko na mabilang. Lagi ko ito binabalik-balikan kasi yung pagkain nila dito. Marami ng mga Filipino-Chinese restaurant dito. Pilchay na kainan. Ito like authentic Fujian cuisine na minanamanan. Parang luto ng nanay mo. Parang kami luto, parang kami Chinese mami na pinaglutuan ka. Anyway, Pops, dito natapos yung Binondo food trip natin. Maraming salamat sa pagsama, Pao. Paps, salamat ulit sa pag-invite. Gusto yung calisthenic skills, follow nyo siya at Paolo_Torio. Tama ba? Oo naman, Paps. Follow Jeyo, TikTok, ilagay mo Instagram. na lang dito sa name tag. Lakihan mo. Lakihan mo. Lakihan mo. Jeyo, kasi lakihan mo. Seryoso to, lakihan mo. Okay, pare, dito na nagtatapos sa ating short but very fun and very sweet and very busog na Binondo Food Tour. Pops, sabi ko sa inyo, nakailang beses tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hindi ko na mabilang na food tour sa Binondo. Pero first time natin gawin to dito sa second channel natin sa Another Chewy Show. Kaya mag-subscribe ka na if di ka pa nakasubscribe. Yung ibang napuntahan natin, nakainan ko na dati yon. Pero karamihan ng kinain natin is first time ko matikman na may ganun talaga yung Binondo. Anyway, sabi ko sa'yo, kulang isang araw para malibot yung may iba-ibang pagkain sa Binondo. Yun yung maganda dito. Makaluma meets new technology, old food meets new food dito sa Binondo. Patuloy ang paglaganap ng iba't ibang klaseng street food at pagkain dito sa magandang Chinatown na to. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Binondo Chinatown. Sabi, stay safe, is a good night, and goodbye. Bang!